At sa pagkakataong ito mga minamahal, tayo na pinarako sa pinakamalagang bahagi ng ating walang programa, pag-aaral at pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus na dadalhin po natin bilang only picture ng Ding Mananaw. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na po ng Jesus, ang mapagpalang oras, mapagpalang gabi, sa lahat-lahat na ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, at sa lahat po na naabot ng ating programang Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God, ang programang tugon sa lahat ng ating pangangailangan sa ating mga buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, huwag natin kalimutan, ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay Diyos sa mga buhay. Hindi siya Diyos sa mga patay. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa bawat naniniwala, sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, merong patotoo na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi kayang gawin ng tao, Diyos lamang ang makagagawa ng himala, pagbabago, at yung mga iba't ibang klaseng pag-iingat na ipinapakita ng mahal na Panginoon sa huling kapanahunan ito. Dito lamang po yan sa ating gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagat narito po ang tunay na propeta ng Diyos, Evangelista Wilde E. Almeida. Dahil natin magkaisang manalangin, opo, pinakamamahal na Jesus, sa oras na ito, pagpalain mo po kami sa iyong mga salita ng buhay namin mapag-aaralan. Mahal na Jesus, ng isang po abang lingkod, wala po akong magagawa ko sa akin. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoon, na maging pagpapala ang aking mga sasabihin sa iyong banal na gawain sa programa namin. Mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na nangunguna, pumapatnubay sa pangkalat ng panalangin aming mga pastor. Ipuin mo po ang mga nanonood, mahal na Panginoon. Father, in the name of dearest Jesus, bless thy word. Please, dearest Jesus, open the minds and understanding by beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. In Jesus' name, thou shalt not believe hindrances cast out. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus, sa Hallelujah. Naku sa mga minamahal, meron lamang po akong may share sa inyo kung ito po ay maging pagpapala sa lahat ng ating mga kapatiran. Praise the Lord. Kung ito naman ay hindi, ang akin lamang sasabi ay praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam niyo mga kapatid ko, yung aking pangalan, Nanding M. Manalang. Nanding Manalang. Alam niyo, habang ako'y nagpupuri at nag-iisip, mga kapatid ko, siguro, guide ng mahal na Panginoon, binigyan ako ng karunungan, correct me if I'm wrong, ito'y may share ko lang sa inyo. Yung letter N, nilagyan ko ng new life. New. Ibig sabihin talaga nandun yung yung gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Sa 2 Corinthians 5:17, dahil hindi ka magagamit ng mahal na Panginoon kung hindi ka talaga binago ng Diyos. Kung hindi ka nagkaroon ng new life. Ibig sabihin mga kapatid ko, lahat tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kailangan talaga may pagbabagong ating buhay. Paano ka nga naman magiging ilaw at asin sa ibang mga tao? Paano ka magiging liwanag sa kanila kung hindi ka nagkaroon ng pagbabago sa iyong buhay? Katulad sa ating mahal na Panginoon, bagaman siya inuusig, siya inaalimura, nandun yung pagpapakita niya ng kanyang pagdamay sa mga tao. Naroon yung kanyang pagmamahal. Imagine, mga may sakit, pinagaling niya. Mga naalipin ng iba't ibang klaseng masamang espiritu, yung mga demon possessed, pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Itong binigay sa akin ng mahal na Panginoon, ito'y karunungan lang na maliit, pero gusto kong i-share sa inyo. Letter ng ligtasan, para sa atin tatlo. Sabi natin, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, these three
are one. O, tignan nyo ha. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Hindi nga natin alam kung ano yung pangalan ng Father. Hindi natin alam kung ano yung pangalan ng Son. Hindi natin alam kung ano yung pangalan ng Holy Spirit. Pero in the name of Jesus, naroon yung kaligtasan. Naroon yung pagbabago ng buhay. Nandun yung mga himala. Kasi ang gumagawa ng himala ay wala iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung iisipin mo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya, salamat sa ating mahal na Panginoon. Yung letter N, nalagyan ko nga ng meaning na new life. Letter A, adventure. Kung ano kahit saan ako dinadala ng mahal na Panginoon, parang nag-adventure ako sa iba't ibang lugar eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko na lang nga naabot yung abroad. Pero salamat sa mahal na Panginoon. In everything, give thanks for this is the will of God. Adventure, to preach the gospel. Mark 16, verse 18. O, umpisa natin sa 15, 16, 17, 18. Pakibasa yan. Ito yung mga tanda ng Diyos. O, tingnan mo ha, magkakaroon ng tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka nga naman magkakaroon ng tanda kung hindi ka anak ng Diyos. Hindi mo magagawa yung mga himala kung wala ang Diyos sa iyo. Kaya dito sa ating gawain, ang kumikilos ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gumagawa ng himala ay wala iba kundi ang Diyos. Ang nagpapagaling, nagbabago ng buhay ng tao, tumutugon sa panalangin, wala iba kundi ang Diyos na nasa langit. There is Jesus Christ. Basahin natin, Mark 16, 15 to 18. Marcos, kabanatang 16, talatang 15 hanggang 18. Amen. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa Magsiyaon. at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hallelujah. Ang sumasampalataya at mabautisman ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Amen. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisigalig. O, tingnan nyo. Inutusan nila malapeno na humayo. Ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Na kung saan dalakip ang tanda, ang prueba at ebidensya, ang kapangyarihan ng Diyos. Imagine, ipatong mo kamay mo sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Ginagawa natin dito sa church natin. Sa pangunang panalangin ating Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, ating beloved San Pastor Lina Comon Almeda, mga beloved Almeda children, mga manggagawa, hindi kami nag-aral patungkol sa medisina. Pero nung kami nagkasakit, ang pinabibili ng doktor ng mga nag-check up sa amin, mga gamot, hindi namin alam kung ano yung sinusulat ng doktor doon sa ating bibiling gamot sa drugstore. Pagdating sa drugstore, pagbigay natin yung papel, nakasulat doon yung gamot na bibili natin. Pag sinabi ng nandoon na nakakaalam ng gamot sa medisina na bibili natin sa drugstore, ha, naniniwala tayo nung gamot na yun ay ibibigay sa atin ay magpapagaling ng sakit natin. Hindi kailangan natin magbayad. O, sige. Dahil gagaling tayo, pero isipin nyo ito, ha. Sabi nila, iinumin mo sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Kailangan wag kang liliban sa pag-inom. O, ngayon, kung wala ka ng pera, wala ka ng pambili ng gamot, di makakaliban ka na. Minsan, dahil wala kang panggastos, yung isang buong medisina na iinumin mo, inaati mo na lang. Para makatipid ka. Ang pinagtatakahan mo, yung sakit mo, bakit hindi naman gumagaling? Parang lumalala pa. Dito sa ating gawain, nalaman ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo. Nung ako'y nagkasakit, sabi ko nga sa inyo, pinaikli ng doktor yung buhay ko sa Chinese General Hospital.
dyan sa boundary ng Quezon City at Manila, yung kaanto ng papuntang Blumentritt. Ang katabi niya ng hospital na yan ay North Cemetery. Ibig sabihin pala, kung hindi ako gumaling sa aking karamdaman, maaring matagal na nasa libingan ako. Pero ang Diyos ay mabait. Magbulang ako kayo na ipag-pray na ating malapastor Evangelist Wildes Rada Almeda at binigay ko ang aking buhay sa ating malapanginoon. Yung taning na 1918 ako'y mamamatay. Hanggang ngayon, salamat sa malapanginoon, binigyan ako ng buhay ng Diyos. Ngayon, ginamit ko yung buhay na ito, nag-adventure ako, nagpunta ako sa iba't ibang lugar sa utos ng ating malapastor na ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Kumbaga from Novaliches ako sa Uyo, Novaliches, ang naging destination ko to any point of Luzon, to any point of Visayas and Mindanao. Para lang makapag-adventure ako, na ipangaral ang salita ng Diyos to preach the gospel. Yan, nabasa natin sa Marcos 16, 15 hanggang 18. Hindi lang gospel, kundi dumakip ang prueba at ebidensya. Yung letter N, nilagyan ko ulit, numbers, numero. Kasi nung araw, mahilig ako sa numero Ano kasi ako, sugarol. Numero ang pinag-uusapan. Pagdating sa bingo, numero. Pagdating sa baraha, numero. Pagdating sa karera, numero. Pagdating sa ayalay, numero. Dinilagyan ko yung letter N ng numbers. Maraming numero Yun pala, head counts. Sabi ng Biblia sa Lucas 15:10, isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos, libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit, higit sa lahat ng Diyos. Kaya yung letter N na ginawa kong numbers, aba nangyari. Dahil bawat lumalapit sa ating malapanginoon, sa ating mga ginaganap na mga krusada, sabi nga natin, many are called but few are chosen. O sinasabi natin, kung saan dalawa o tatlo na kakatipon, sa pangalan ng ating malapanginoon Jesus, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Imagine isang makasalanan nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel na nagawitan sa langit. Higit sa lahat ang Diyos. Ang sabi niya, dalawa o tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. O, tingnan nyo, sa panahon ni Noah, ang niligtas sa mahal na Panginoon, ayan, yung mga naniwala, sumakay sila dun sa Ark of Noah, sa sasakyang pangtubig na ginawa. Pamilya ni Noah ang naligtas. Imbis na yung mga tao saan ang isasakay doon, ang nangyari, mga pares-pares na hayop, dalawa-dalawa, babae, lalaki lang. Wala na. Hindi sumobra Babae, lalaki ang sinakay na mga hayop doon sa Ark of Noah, sa sasakyang pangtubig. Kaya yung head counts, napakalaga para. Tayo mismo na mga kapatiran, tinuturuan tayo ng Diyos. Humayo tayo at ipangaral ang mabuting balita. Magdala tayo ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Kaya nga sabi natin, kahit na isa lang, grabe, isang makasalanan nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel na nag-aawitan sa langit. At bawat taong makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos na naaakay mo, nakapagtatagkip ng iyong maraming kasalanan. Sa dami nating pagkakamali, noong mga panahon na hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos, sobra pa sa taas natin yung kasalanan na ating nagawa. Magmula talampakan, sumobra pa sa ulo natin yung kasalanan natin nagawa. Pero tignan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Magmula nung naglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, tinanggap natin siya, Panginoon Diyos at Hari na ating buhay. Nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus,
napatawad ang ating kasalanan, natuldukan yung ating mga pagkakasala, pati ang ating mga bisyo na alis, ang ating makaramdaman ay pinagaling ng Diyos. Ngayon, yung letter D, divine healing. Hindi naman akong divine healing. Dahil sabi ng Matthew chapter 10 verse 8, magpagaling kayo. Yan. Sa mga awit 103, 1 hanggang 5, babasahin nyo dyan sa inyong mga Biblia. At sa Mateo 4, 23, 24, basahin natin yan. Mateo Kabanatang 10, talatang 8. Magpagaling kayo ng mga Amen. may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, magilis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Hallelujah. Tingnan nyo. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Oh, imagine, di naman tayo doktor, pero pag-lehans natin sa pangalan ni Jesus, demonyo ng sakit, maalis ka, gumaling ka, ay nangyayari, gumagaling talaga. Napakarami nating pinagpipre, kaya nga sa ating mga crusade ngayon, meron tayong spiritual revival crusade. Naglalayan sa mga manggagawa, naglalayan sa mga preachers, pati mga kapatiran, naglalayan sa pangunang panalangin ating malapastor. Nakaluhod sa aming likuran ang man of God. Nakaluhod pati ang kanyang beloved children. Ang Almeida family nakaluhod sa aming likuran. Dahil sa ating revival spiritual crusade, imagine, nare-revive ka na. Lumalago pa yung spiritual na paglilingkod mo sa Diyos. Hindi pa atras. Bagkus puro pa abante. Kaya ito, divine healing, ginagawa ng Diyos. Tinanggap namin libre. Binabagi namin ng libre sa inyo. Kaya nga dito ba sa mga awit 103, versikulo 1 hanggang 5, sa ating mga viewers, pansinin nyo yung mga Biblia. Awit Kabanatang 103, talatang 1 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, Hallelujah. at lahat na nasa loob ko ay magsispuri sa kanyang banal na pangalan. Amen. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siya nagpapatawad ng iyong lahat ng makasamaan, na siya nagpapagaling ng iyong lahat, Amen. na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, Hallelujah. na siya nagpuputong sa iyo ng kagandang loob at malumanay na makawan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, Hallelujah. ano pat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Tingnan nyo, yung ating pagtanda sa paglilingkod sa Diyos. Kung iisipin mo yung kabutihan ng Diyos, huwag mo isipin na tumatanda ka, nagkakaedad ka lang. Dahil yung numero ng ating edad, hindi pa atras kundi pataas. 1 taon ka, naging 2 taon, naging 5 taon, 10 taon. Hanggang nagagamit ka naman na Panginoon sa pangangaral, tumatanda ka lang, nadadagdagan lang yung numero ng edad mo. Nagkaroon ng divine healing. Tumatanda yung ating muka, pero yung ating kalakasan patuloy. Dahil sabi nga ng ating awit, the joy of the Lord is my strength. Pag nagpupuri ka pala, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan ng Diyos. Nagbibigay siya ng bagong buhay. Kaya nga huwag natin kalilimutan ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ang Diyos na nagpagaling na ating karamdaman. Diyos na nagbago na ating mga buhay. Kaya sa pangangaral ating malapastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, magmula noong 1975 at ngayon ay 2022 na. 47 years na ang ating iglesia, ang ating banal na gawain. Ang pinag-uusapan dito, mga himala pa rin. Pinag-uusapan ang pagpapagaling ng Diyos. Pinag-uusapan ang pagbabago ng buhay ng mga mananampalataya. Samantalang sa ating reliyon, wala tayong nakitang kabutihan. Tumanda na lang ang mga nasa reliyon. Wala nagpatotoo na binago sila.
Wala nagpatotoo na ang mga bakla ay nagbago. Wala nagpatotoo na mga tumboy ay nagbago. Samantalang dito sa ating gawain, bawat himala na ginagawa ng Diyos, nagbibigay ng pananampalataya sa bawat naniniwalang sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay naabag sa dapat niyang kahabagan, ang Diyos ay naaawa sa dapat niyang kaawaan. Kaya sabi ko nga sa inyo, divine healing ang ginagawa ng Diyos sa ating gawain. Hindi ito kolorum. Nasasabihin nyo, oh, wala sa katotohanan yan. Yung mga nagpapatotoo dyan, binabayaran. Nako, wala po sigurong yayaman kung ang patotoo dito binabayaran. Imagine walang-wala yung ating mga kapatid, walang trabaho. Nagkaroon ng pandemic, himala ng Diyos. Ang kanilang mga pangangailangan, ipinoprovide ng mahal na Panginoon. Totoo talaga ang Biblia. Kaya nga sinasabi namin, ang naglilingkod sa altar, nabubuhay sa altar. Dahil ang Diyos ang nagpo-provide ng pangangailangan ng gawain ng Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pag may pananampalataya ka, hilingin mo sa Diyos. Ang hihingin mo, hindi mo pa nababanggit, alam na ng Diyos. Grabe. Hindi pa nababanggit ng bibig mo yung hihingin mo. Hindi pa nabanggit ng labi mo yung hihingin mo. Tinataas pala yung kamay mo. Alam na ng Diyos. Kasi anak ka ng Diyos. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, tinawag ka ng Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Letter I, inheritance. Acts 16:31. Ang maniwala at sumampalataya sa Diyos, maliligtas. Ikaw at ang buo mong sambahayan. Imagine, ganun ang pagpapala ng Diyos. Kapag ikaw ay nabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, kikilos na ang Diyos sa buhay mo. Hindi na ang demonyo ang hahawak sa iyo, kundi ang Diyos na. Igagayad ka na mahal na Panginoon sa lahat ng gagawin mo na mabuti. Hindi ka papahintulutan ng Diyos na gagawa ng masama. Dahil ang Diyos ay mabuting Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi katulad ng demonyo Satanas. Ang demonyo Satanas, sa simula pa, mandaraya na. Dinaya niya si Eva at si Adan sa Garden ng Eden. Ano pa? Marami sa Biblia. Yung mga pagsamba sa rebulto, pagsamba sa Diyos-Diyosan, nako, daan pala yan para ikaw ay mapahamak. Hindi daan papunta sa langit. Dahil ang Biblia nagsasabi, only Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus lang ang daan. Siya ang buhay at siya ang katotohanan. Jesus is the way, daan papunta sa langit. Truth, sabi ng John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Life, this is Jesus' life, and this is Jesus' life giver. Imagine, pag naglingkod ka sa Diyos, ang buong pamilya mo, ililigtas ng Diyos, iingatan. Kaya nga, kung ito'y inheritance o inherit, ikaw mismo masasabi mo talaga napakabait ng Diyos. Buong pamilya ko, naglilingkod kami sa mahal na Panginoon, aking mga anak, aking sweetheart, aking mga apo, aking mga balae. Grabe, oh. Naglilingkod kami sa mahal na Panginoon. Nung una ako lang mag-isa binata ko at the age of 18. Inumpisa ako maglingkod sa Diyos, 1978. I was born 1960. 18 years old lang ako. Nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon, ako'y mag-isa lang. Pero yung mala ng Diyos, nung ako'y nagkapamilya, nagkaroon ng pamilya, ayan, siya aking anak, 5 lalaki, 5 babae, 4 na lalaki. Siyam. Ngayon, meron na akong apo, 15, at may mga umahabol, mukhang madadagdagan. Ibig sabihin, ng paglilingkod ko sa Diyos, hindi na baliwala.
Hindi nung araw na ako'y nasa bisyo, may taning ang buhay, hanggang 1980 lang, may sakit, acute ulcer, acute appendicitis. Pero ngayon, from 1978 at ngayon, almost 44 years na ako naglilingkod sa Diyos. This coming December, ang aking karamdaman, hindi ko na naramdaman. Acute ulcer, acute appendicitis, pinagaling ng Diyos. Yung aking bisyo, hindi na ako nanigarilyo, hindi na ako uminom ng alak, hindi na ako nagsusugal. Imagine, wala na yung bingo ko, wala na yung Lucky 9, wala na yung 41, wala na yung pagsusugal. Grabe ho. Yun ang napatunayan ko na totoo ang Diyos. Kaya kung maglilingkod ka sa Diyos, another letter N, normal life. Oh? Normal life. Dahil sabi ng Romans 8:14, lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Magiging normal lang buhay mo. Hindi abnormal life, kundi normal life, normal life ang ibibigay ng Diyos. Imagine, natutulog ka na mapayapa. Matutulog ka sa gabi, nagpe-pray ka. Pagising mo, bago ka magtrabaho, nagpe-pray ka uli. Habang nagtatrabaho ka, binabanggit ng labi mo, I love you Jesus, I love you Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Naging normal ang buhay mo. Binigay ng Diyos ang kapayapaan ng puso, kapayapaan ng isip. Na kung saan yung letter G, God's love. Letter G, God. Nilagdagan ko ng God's love. Kung hindi ako inibig ng Diyos, nasan kaya ako? Kaya sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos, huwag mapahamak, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung letter M na aking apelyido, Manalang. Imagine, naisip ko, nilagyan ko ng I, tsaka G-I-N pala, yung G. Nilagyan ko ng I-N, binasa ko, manalangin. Salamat sa Diyos, tinuruan ako manalangin. Tinuruan ako maglingkod sa Diyos. Kaya ito sa ating paglilingkod sa Diyos, yung gagabayan ka ng Diyos sa kabutihan Gagabayan ka ng Diyos para yung mga tao maakay mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung letter M, ginawa ko pang mansion. Oh, meron tayong mansion sa langit. Naghihintay ang ating mansion sa langit. Imagine, hinanda na ng Diyos yung mansion natin sa langit, hindi ka pa maglilingkod ng matapat. Magpapabaya ka pa sa paglilingkod sa Diyos. Kaya parang ating malabasturo, huwag kayo mag-absent. Sinabi niya, huwag kayo mag-absent. Kahit na kayo mahuli, humabol kayo sa gawain. Ang ating gawain, Wednesday, Friday, and Sunday. Nakating ka na lang 3 beses sa loob na isang linggo, Wednesday, Friday, and Sunday, para maging mainit ka, umating ka pa sa mga Bible studies. Humayo ka. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo yung kabutihan ng Diyos na natanggap mo. Libre na natanggap mo sa mahal na Panginoon, ipangaral mo. Ibaagi mo. Kaya pala sabi ng Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of this world. Imagine, ipapangaral mo ng buong-buo ang salita ng Diyos. Hindi ka tulad sa reliyon. Andyan, tingnan nyo, yung mga napapahamak ngayon, merong reliyon. Yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, malapit sa kanilang tukso ng pagkakasala, malapit sa kanilang kasalanan, kasi walang Diyos na gumagabay sa kanila. Pero sa atin, salamat sa mahal na Panginoon, binigyan tayo ng mahal na pastor, Ate Beloved Mama Dear, na nangaral sa atin ang katotohanan.
Natagpuan natin ang katotohanan at pinalaya tayo ng Diyos sa buong katotohanan. Hindi rin ang ating naging sandata. Kundi ang ating naging sandata, yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. Gospel is the power of God unto salvation. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan, ipangaral ang salita ng Diyos, dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay totoo. Imagine, nagkatawang tao siya para tayo'y baguhin sa ating mga buhay. Ano sabi niya? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi kapahingaan na ikaw ay mamamatay. Kapahingaan na maalis ang bisyo mo. Kapahingaan na babaguhin ka ng Diyos. Kapahingaan sa paggawa ng kasalanan. Yan ang pag-ibig ng Diyos na natagpuan natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Imagine, hinandaan pa tayo ng Diyos ang langit. Gaanong pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinakita niya ng kanyang pag-ibig sa atin. Nung mga may sakit tayo, pinagaling tayo. Hindi lang pag-ibig, ibinigay sa atin ng Diyos. Pati yung ating kasalanan, pinasan niya yung simbolo ng krus. Ipinako siya dun sa krus. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa lahat ng ating mga ginawang kamalian. Kaya kapag naglingkod ka sa Diyos, maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang gospel ay papaunawa ng Diyos sa iyo. Mabubuksan ang kaisipan mo sa kabutihan. Magkaroon ka ng pag-ibig sa mga taong napapahamak. At ipapangaral mo ang pag-ibig ng Diyos. Kalakip ang kapangyarihan na kung may sakit ka, maglingkod ka sa Diyos, gagaling ka. May problema ka, malulutas ang problema mo. Nais mong magbago, maalis ang mga bisyo mo, maglingkod ka ng totoong paglilingkod sa Diyos. Hindi pwedeng kalakalahati. Hindi pwedeng 50% ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi pwedeng 90% ang paglilingkod mo sa Diyos. Kailangan 100%. Katulad ng pag-ibig ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. 100% pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya lahat ng bagay ginagawa ng Diyos para sa atin. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon tayo ng parents in the Lord. Ating mahal na Pastor Evangelist Philip Estrada Almeida. Ating beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Silang ginamit ng Diyos para tayo maabot ng pag-ibig ng mahal na Panginoon sa kanilang prayer. Ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ang aking paglilingkod sa Diyos. Tingnan niyo pati pangalan ko. Nabigyan ko ng meaning. Grabing pag-ibig ng Diyos. Hindi katulad nung araw. Puro bisyo. Walang panahon sa Diyos. Walang panahon magbasa ng Biblia. Ngunit ngayon, ipinapangaral natin ang salita ng Diyos. Magmula na ako'y na-ordain bilang mangangaral ng ministeryo ito. 1983. Patuloy kong pinapangaral ang salita ng Diyos. Maniwala kayo, praise the Lord. Hindi kayo maniwala, praise the Lord. Jesus loves you. Yan lang ang masasabi ko. Kaya itong ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, sa ating nakakadalo tayo ng Merkules, Biyernes at Linggo, sa Bible study natin, nandyan pa ang ating Jesus Miracle Hour. At ngayon meron tayong mga spiritual revival crusade. Ano yan? Hinahanap ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Sana sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa mga tahanan, kumakatok ang mahal na Panginoon sa pintuan ng ating mga puso. Pagbuksan natin siya. At sang tiyak na bagay, pag pinagbuksan mo siya, siya'y sasalo sa iyo. Siya'y hahapon sa puso mo. Maninirahan siya sa puso mo. Ikaw ay tatawaging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Buksan mo ngayon ang pintuan na iyong puso. Maniwala ka sa gospel, sa ebanghelyo ng Diyos na iniibig ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nandyan sa iyong mga tahanan, hindi mahirap ang maglingkod sa Diyos. Napakadali. Basta ikaw ay maniwala sumampalataya sa Diyos. Tanggapin mo siya na may pananampalataya.
Marami kasing tumatanggap sa ating mahal na Panginoon dahil may pangangailangan sila. Gusto nilang magbago. Gusto nilang gumaling. Gusto nilang pagpalain. Lahat ng bagay na hiningi mo, pansamantala. Pag ikaw ay pinagpala, maraming tumatalikod. Kapag ikaw ay gumaling, maraming ginagpapatuloy. Kapag sila ay nakatanggap na ng biyaya na nagmumula sa Diyos, tinitigil na nila ang maglingkod sa Diyos. Dapat sa atin na mga nandyan sa inyong mga bahay, ang hingi natin yung kaligtasan. Dahil pag hiningi mo ang kaligtasan, hindi maaagaw ng demonyo. Ang kaligtasan, Diyos lamang nakapagbibigay. Diyos lamang ang merong kapangyarihan na ibigay sa atin ang kaligtasan. Dahil ang demonyo, ipapahama ka. Aalipinin ka sa bisyo. Aalipinin ka sa kasalanan. Ang paningin mo, ipopokus mo sa bagay na nandito sa libutan para mawala ka sa ating mahal na Panginoon. Pero pag hiningi mo ang kaligtasan, ang Diyos na nagkatawang tao, ipinakita ang kanyang pag-ibig sa atin. At tinubos tayo ng mahal na Panginoon doon sa krus para ikaw at maniwala sa ating mahal na Panginoon. Ako na naniwala. Salamat sa kaligtasan na atin ang matatanggap. Ligtas ka na kapag ikaw ay nanampalataya na magiging anak ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay hindi nananampalataya, sayang ang buhay mo sa sanlibutan. Pansamantala lang. Maaring ikaw mamatay sa disgrasya, maaring mamatay sa karamdaman, pero ang Diyos, pag pinaglingkuran mo, iingatan ka, pagagalingin ka, pagpapalain ka, dito pa lamang sa lupa, parang nasa langit ka na. Kaya sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga bahay, tanggapin yung ating pinakamamahal na Jesus. Sumunod sa panalangin, 4 na reglamento ng kaligtasan: pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at bautismo ng Espiritu Santo. Yan ay napakalaga na dapat matanggap natin dahil yan ang susi ng kaligtasan, susi ng pagmamahal ng Diyos. Hindi reliyon, hindi sekta, denominasyon ang kailangan natin. Ang kailangan natin si Jesus. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, pinagkalooban sila ng Diyos karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, manalangin tayo, sumunod sa panalangin, ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Sabihin natin, mapagpalang Ama sa langit, pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Magmula ko magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal na Jesus, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan. At sa panalangin ng iyong propeta, Evangelista Willie Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comont Almeda, salamat po na ako'y naabot ng kalang sakripisyo. Malabay ng Jesus, iniibig kita. Nagbabalik loob na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at hari ng aking buhay. Nananampalataya ko sa iyo, mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, sa lahat po na naniwala at sumampalataya sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak. Gawin mo silang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo sila sa physical, material, financial, higit sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos, sa panalangin namin mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, Almeda family, mga paglingkod, mahal na Panginoon, lahat na nagbalik loob sa iyo, kabagan mo, patawarin sa kasalanan, sulat mo ka na mapangalan sa kalat ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Pagpalain mo lahat ng mga naniwalang sumampalataya sa iyo, mahal na Panginoon, na mga nasa kalang mga tahanan, abutin mo sila. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Sa ating mga beloved foreigner brethren, may mga loved ones sa mga foreigner nating kapatiran sa abroad. Iba't iba tayong lengguwahe, pero alam ko na ang Diyos tinatawag na tayo para maglingkod sa Kanya. Repeat this prayer and repeat after me this prayer. Heavenly Father, in the name of dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dear Jesus, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dear Jesus, I open my heart. I invite you, Lord God, to come in. Lord, dear Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, dear Jesus, to the first beloved pastor, Evangelist Willis Estrada Almeida, the prayer of a righteous man availeth much. Bless them, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven. Save them and their loved ones. In Jesus' name, Amen and Amen. Beloved kapatiran, mga kapatiran natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang mga bansa, let us pray. There's no distance in prayer. Ating mga karamdaman, ating mga problema, ating mga kahilingan, sama-sama na natin pagkaisa ng maniwala at manampalataya sa Diyos ay walang imposible. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ni Jesus, malapay noon, at ng mga kapatiran na nagliyan sa kalang mga ulo, malapay noon sa kalang mga katawan na may sakit. Hallelujah, sa pangunang dalangin ay malapastor Evangelist Willis Almeida, Almeida family, yung abang lingkod, pagalingin mo sila. Pagalingin mo sila, malapay noon, tapos yung mga problema, padayain mo sila sa mga bisyo, pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Sa pangalan ni Jesus, di mo yung mga sakit karamdaman, cast out in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems be solved. Poverty and vices began in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang gabi natin ng kompletong kagalingan na ating karamdaman, alutasan natin mga problema, pagpapalang physical, material, financial, spiritual.